Kuha ang CCTV video na ito noong January 20, 2025 bandang alas 11 ng gabi sa Caloocan City. Makikita rito ang 15 anyos na si Sofia, hindi niya tunay na pangalan, na naglalakad sa isang eskinita. Maya-maya pa, may sumalubong sa kanyang dalawa pang babae. Ilang saglit pa, sinapak, sinabunutan, at ninudgod ng dalawang babae si Sofia. Makalipas ang 5 minuto, nagpulasan ang grupo nang dumating ang isang lalaki at umawat sa gulo. Walong araw matapos ang insidente, natuntun ng resibo si Sofia sa kanilang bahay sa Caloocan City. Umabsent siya sa klase dahil hanggang ngayon iniinda pa rin daw niya ang mga natamo niyang sugat at pasa. Nung pagtas po ako nila bugbugin, sumakit po yung dito ko. Tapos yung dito po sa ulo, di po makaiga ng maayos. Dahil po sa mga iniinda ko. Pinagsasabak po nila ako sa bato. Ayong pa sa ina ng biktima na itatago namin sa pangalang Rochelle. Lumabas lang daw ang anak niya para bumili ng pagkain pero habang papauwi na raw si Sofia, dito na raw siya hinarang ng dalawa pang babae at sinimula na siyang paulanan ng mga sapak, tadyak at sipa. Nagulat po ako sa nangyari po. Parang hindi ko rin alam kung alin yung unahin ko po. Namaga yung uso po niya. Tapos yung sa may bandang leg po niya, na parang nagkaroon lang siya ng bukol. Ayon kay Sofia, mga kaibigan at kaklase pala niya ang mga nambugbog sa kanya. Sino yung pinakamatalik na kaibigan mo dun sa dalawa? Yung pinaka-close mo dun sa dalawa? Yung isa po, nakikita lang po. Pero di po yung gaano close. At ang ugat ng gulo, nagkaroon lang daw sila ng hindi pagkakaunawaan. Parang yung pinagkakalat ko daw po na bayaran daw po sila kahit wala naman po akong sinasabi. Kaya hindi raw niya akalain na ang simpleng chismis tungkol sa kanyang pangchichismis ay mauuwi pala sa bugbugan. Gusto ko na puputulin yung pagkakaibigan namin dahil po sa nangyari. Kasi yung kaibigan ko po na yun, yung isa, kapatid na po turing ko dun eh. Kasama si Sofia, pinunta ka ng resibo ang lugar kung saan nangyari ang insidente. Galing po ako sa amin. Tapos pumunta po ako dito para kumain. Ito po yun. Nakita lang po dito yung pagtapos po ako bugbugin. Ayon sa kanyang ina, nalaman lang daw niya ang nangyari sa anak nang puntahan siya ng isang barangay tanod. Masama pa rin yung loob ko. Kasi hanggang ngayon, di pa rin po na gawa ng paraan. Agad dinala sa ospital si Sofia para maipagamot at sumailalim sa medical legal. Ayon dito, nagtamo si Sofia ng mga sugat at pasa sa kanyang ulo, labi at tuhod. January 21, nagtungo sina Sophie at Nanay Rochelle sa barangay para magreklamo at magpablatter laban kina Martha at Carla. Kaya gusto ko sana sa barangay na lang po kami mag-usap para malaman ko kung ano po dapat kong gawin. Kung hindi pa rin po sila pumunta ngayon, tutuloy ko po yung kaso. Ayon sa barangay, 3 beses na nilang itinatawag ang dalawang panig pero walang sumipot sa panig ni na Martha at Carla. Kaya naman nagpasya na ang barangay na ipasa na sa lupon ang reklamo. Sa lupon kasi kung kailan lang dadating sa amin yung kaso, tsaka pa lang namin malalaman, tsaka pa lang namin maiimbestigan. As much as possible, ayusin na ni Kap dito para maayos na yung gusot nila. Pag hindi sila humaharap, papailan na siya ng certification to file action. Para makapanayam ang kabilang panig, sinamahan ng barangay ang resibo para matunton sina Martha at Carla. Ayon sa 18 anyos na babaeng nanakit sa video, sinisiraan daw siya ni Sofia sa kanilang lugar kaya naman hindi na niya napigilan ang kanyang galit. Ano ba work mo? Koko ka ba? Hinala niya ako. Sabi niya, kasi sabi ni ganun daw trabaho mo eh. Doon ka daw pumapaldo-paldo nga daw, ganun. Eh di syempre parang nagulat na po ako nun. Depensa rin ni Martha, ilang beses na raw niyang pinalampas ang pagmamarites ni Sofia. Kinausap ko pa siya. Sabi ko nga po, bakit kailangan mo sabihin yun, ganun, wag ka na lang magsalita ng kung ano-ano. Nakausap din ng resibo ang ina ni Martha na itatago namin sa pangalang Helen. Ayon sa kanya, hindi rin niya ginusto ang ginawang pananakit ng anak.
nagulat ako, bakit may mga post na gano'n na tinatago daw namin. Ako parang nai-stress na ako, hindi na ako nakakatulog sa gabi. Ayon naman sa ina ni Sofia, napilitan na silang i-post ang mga larawan ni Martha at Carla dahil hindi raw sila sinisipot ng mga ito sa barangay. Hindi namin po siya makita, hindi po nakikipag-ugnayan po yung magulang tsaka yung mga anak. January 27, unang naganap sa Lubon ang dalawang partido. Asan yung anak mo ngayon? Usapan Iharap natin. ko, kaso nahihiya siya, bakit may ganyang eksena? Siyempre, kung hindi siya maiyak, bakit niya sinapak yung anak ko? Ayun lang natin, hindi ko nga ginusto. Hindi ko ginusto na may mga Hindi mo rin ganitong ako masisisi eksena. dahil anak ko yung nagbuk, halos patayin na nila. Bakit siya sinaktan? Bukod sa pagpatawad, ingin mo nung kung magkano yung nagastos nyo o kung ano kailangan, pa-shoulder na lang natin sa kanila kung papayag po kayo. Siguro siya, hanap buhay namin ha. Araw-araw, nagtililit kita kami dahil lang dito. May hanap buhay kami parehas eh. Dahil lang dito sa problema na to. Kaya kung gusto natin tapusin, ayusin natin. Dahil hindi magkasundo, kinabukasan, January 28, pinatawag na ng barangay chairman ang mga sangkot sa gulo. Ayon na rin sa hiling ng magulang ni Sofia na mapasuri ang anak. Napagdesisyonan ng magulang ni Martha at Carla na makihati sa pagpapa-x-ray kay Sofia. Kung akakuin namin yung CT scan, hindi na kayo magre-reklamo. Depende pa sa pag-uusapan kasi hindi pa tayo tapos sa ano eh. Sa isinagawang pagsusuri sa biktima ng pananakit, wala namang natamong kahit anong bali o fracture si Sofia sa ulo at leeg niya. Pasensya ka na. Hindi ko din naman alam na magkakaganito. Sana maayos natin. Okay lang po kahit magpa-areglo yung dalawa para lang po sa magulang ko. Dahil daw sa labis na stress na dulot ng mga pagdinig sa pamilya at sa mga bata, nagpasya ang magkabilang panig na magkasundo na lamang at mag-arigluhan. Magkakaroon na sila ng kasunduan na mag-aayos sila sa harap ko, magkakaroon sila ng pirmahan na hindi na sila magkakademandahan. So wala na pong mangyayaring pagbibigay ng certified to file action at ito naman ay maaayos sa pamamagitan ng kanilang magandang pag-uusap kung ano yung danyos na ibibigay sa biktima. Ayon kay Sofia, matinding trauma ang idinulot ng insidente at magsisilbi raw itong aral para sa kanya. Hindi ko po alam na ganito yung mangyayari. Yung sa mga bata po, mag-iingat na lang din po sila. Hindi po kasi lahat ng kaibigan totoo eh. Paghingi naman ng paumanhin ni Martha kay Sofia at kanyang pamilya. Alam ko namang mali ako sa point na nasaktan kita. Sorry po, ganun yung naging ng galit ko, na nasaktan ko po yung anak mo. Kailanman hindi solusyon ang karasan sa anumang hindi pagkakaunawaan. Wala ring naidudulot na mabuti ang pagkakalat ng chismis at paratang. Sa huli, nariyan ang mga lokal na ahensya ng gobyerno para dinggin ang mga reklamo na kailangang matugunan para mapanatili ang kapayapaan